binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Ang kakapal ng mga mukha nyo! Di kayo marunong rumispeto? Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Kamusta 30s? Wawarningan ko lang kayo ha. Gagawin natin tong reaction na to hindi para mag-hate sa mga teachers natin. Ang masasabi ko muna, bago natin panoorin, napakaganda no? Or napakalakas ng epekto ng mga teachers sa atin. Ako ha, napakarami kong mga naging teachers na sobrang laki ng effect at laki ng naituro sa akin na masasabi kong hindi ako ngayon kung hindi ako natuto sa kanila. That being said, marami rin akong mga experiences na negatibo sa mga teachers na I don't think kaya ko ikwento ngayon dito dahil sobrang lalim or sobrang negatibo. Ganon. Aanuhin lang natin, no, na sa lahat ng bagay, meron talagang mga mabubuti at masasama. At hindi natin sinasabi na masama yung teacher dito. Pinanood ko na yung video eh. Pinanood ko yung video and I think na lehitimo yung sinasabi ng teacher, yung pain niya or yung buwisit niya, no, dahil sa sobrang kulit ng mga estudyante. Totoo yan, isa rin ako sa mga naging makukulit na estudyante. At nakikita ko rin yung pain ng mga kaibigan ko ng mga teachers na ngayon. At napakahirap talagang maging teacher, lalo na sa panahon ngayon. Papanoorin na natin yung video ha. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo muna kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell dahil meron tayong 1,000 GCash giveaway. Sagutin nyo lang yung question of the day natin sa dulo ng video na to. Ngayon, eto, napakaraming mga memes, talagang nag-blow up talaga tong kwento na to, no? Sabi dito, oh, one dot! Sabihin ko anong type of teacher ka. Hindi ko kilala yung mga nasa ilalim, pero aware ako sa issue nitong lalaki sa kanan na medyo X, no? Nasabi ko naman na rin dati na medyo weird para sa akin kapag ang mga teachers gumagawa ng content sa school, imbis na magturo, nagti-TikTok. Ayan ha, pwede nyo akong awayan kung iba yung paniniwala nyo. Ako, I think ha, dapat professional. Yun yung salita na para sa akin eh. Pag nasa eskwelahan, at doon papasok ngayon yung video natin ngayon. Panoorin na natin. Nakakalimutan nyo yung ano nyo ha, boundaries nyo ha. Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Ito yung opening line. Alam mo ako ha, ang una inisip ko talaga, baka mali talaga yung mga estudyante, pero ayan, yung boundaries nyo nakakalimutan nyo. Isa sa mga boundaries dito na miski siya nakalimutan niya, kritisismo ko, personal na kritisismo ko, I don't think dapat ini-TikTok live yung ganitong mga bagay. Especially mga bata yung involved, diba? Boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad yung wala pa namang... Eto na. Dito na ako medyo na ano. Kasi okay lang naman magalit kung teacher ka. Sumusobra talaga yung mga estudyante. Pero na-experience ko rin kasi yung ganito eh. Yung bang binababa ka ng teacher mo at malaki yung epekto nun sa estudyante. Naranasan ko rin yung nung high school ako kasi nabubuli ako, so hindi ako responsive talaga sa school. Ngayon yung teacher ko, dahil medyo mababa yung mga grades ko noon, nilagay ako sa tabi ng basurahan. Tapos parang lagi niya sinasabi na, dyan mo deserve. Pati mga kasama ko na lagi mababa yung score at the time. So ang laki ng epekto sa akin noon, especially nung kinalaunan. Kaya, yun lang siguro masasabi ko sa mga teachers natin dito, no, malaki yung epekto ng mga salita na binibitawan natin. Nyo, hindi naman ako teacher, sa mga estudyante. Yun lang, hindi ko naman sinasabing masama. Tao rin yan eh. Tuloy natin. Wala ka namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Ang weird lang sa akin, no? Bakit kailangang naka-live? Parang nag-a-ask ng atensyon or kung ano, feeling niya ba magva-viral siya at kakampihan siya. Yun yung medyo weird na parte sa akin. Di nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Di kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh.
Grabe yung pang-lookdown. Pero feeling ko may ginawa yung mga estudyante rin na nag-trigger sa kanya. Yung hula ko lang, hindi ko po alam kung anong totoo nangyari dyan. Pero there must be something para ipakita niya na galit talaga siya. May na-experience ko rin kasi minsan talaga, pag bata ka talaga, especially pag teenager, makulit talaga. Na-experience ko rin yan sa mga kaklase ko. May mga ginagawa. Kami, hindi naman ako magmamalinis, no? Ginagawa kami, pinagtitripan yung mga teachers, yung mga ganon. Sasabihin ko sa inyo, mali talaga. Past klaro, sobrang mali talaga. Pero pag teenagers ka kasi, I think masasabi ko lang din, no, aware naman siguro ang mga teachers na parte talaga siya ng gig ng pagiging isang teacher. So, lesson lang din, no, maging mabait tayo sa mga teachers natin. Tao lang din yan, te. Ilang daang mga bata ang hinahandle nila sa araw-araw, di ba? Every 30 minutes, every 1 hour, 50 estudyante. Imagine mo na lang yung stress nila noon, di ba? Yun lang din, no, magmahalan, parehas. Hindi ko nakikita ko na mali yung teacher dito, pero nakikita ko, parang nararamdaman ko na may mali rin talaga yung mga estudyante. Sa ugali nyong ganyan, di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Ayun lang yung medyo naiinis ako, yung sinasabi hindi matalino, hindi papasa. Yun talaga yung sinasabi mo, eh, parang yun din yung bibigay sa'yo ng estudyante. I'm guessing this isn't the first time. Feeling ko. Wala kayong mararating. Ito pa, yung sasabihan mong walang mararating sa buhay, tatanim yan eh. Kaya ka nga teacher kasi ikaw yung nagtuturo kung ano dapat isipin ng bata. Kasi ituturo mo na walang mararating sa buhay. Or na bobo. Grabe. Trigger ko yan eh, na-experience ko din kasi yung ganitong mga bagay. Ako na nagsasabi sa inyo, wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa? Ingrato. Galing squatter. Trigger word ko yung salitang squatter. Hindi ko kayang magbanggit na ikaw squatter. Hindi ko kaya yan. Kasi yun din kasi yung kinalakihan ko, mga kaibigan ko galing talaga sa mga squatters, yun talaga yung community namin, taga Caloocan ako eh. Although medyo mas maganda yung aking kinalakihan, yun yung community namin, te. Also, sabihin ko lang din bilang isang teacher, I think yung mga taga-squatter, yung mga pinaka-nangangailangan sa inyo, pinaka-nangangailangan ng edukasyon, at pinaka-nangangailangan ng pasensya. Maraming dahilan din kasi, di ba, kung bakit nag-a-act up ang isang estudyante. I think alam naman nila lahat yan eh. Alam nila, kasama sa pinag-aralan nila na ganito dapat yung pag-handle sa mga estudyante. Kasi lahat yan may backstory. May dahilan kung bakit natutulog si ganito, kung bakit ganito yung ugali ni ganito. Pasensya talaga, no? Saludo rin tayo sa napakarami natin mga teacher. Hati yung reaction ko talaga sa kanya. Nang mararating sa buhay. Eto, bibilangin natin. Yung mali ng teacher, mali ng estudyante, makulit sila, may ginawa sila. Pero yung mali ng teacher, ni-live. Sinabihan na walang mararating yung mga estudyante, tinawag na squatter. Napakarami po talagang ekis. As much as gusto nating kampihan dahil mahirap talaga, te. Alam mo, nakikita ko yung mga kaibigan ko teacher ngayon. Iba talaga yung panahon. Mas makulit talaga and given na mas maraming mga estudyante ngayon. Napakarami. Hindi ko alam kung maabot na ng 60 ang isang classroom. Sa pang-umaga pa lang, di ba? 60 ang isang classroom, pero nung panahon namin, mga 55 ang isang classroom. Di ba? Pagod yun! Stress yun! At naiintindihan natin si teacher doon. Pero wag naman sanang pagsalitaan ng ganun yung mga estudyante. Basahin natin yung mga comment. Mali po ito in all forms. Ayan, ugaling squatter, ingrato, walang mararating sa buhay.
Eto pa, pinupunto niya, mga bata yung kausap mo. Hindi pa nila naiintindihan yung mga bagay. Wala pa silang kabuuang grasp sa mga kung ano ang tama at mali. At bilang teacher, bilang pangalawang magulang, sa inyo dapat nanggagaling yun. Ba't sa atin na to, sa atin? Hindi naman ako teacher. But anyways, bilang nakakatanda, nagtuturo din naman ako. Hindi lang bilang isang profesional, pero dapat nagtuturo tayo ng ayos doon sa mga mas nakakabata sa atin. Yun yung role nating lahat eh. Bilang magulang or nakakatanda or teacher. I don't need comments defending Miss Ma'am. Kung mas malala ang ginawa nila sa henerasyon nyo, wag iulit ang cycle of verbal abuse. Tama! No, hindi porket ginagawa dati, uulitin ngayon yung mga bagay na mali. Ako nag-stand up ako sa ganon. Yung mga maling ginagawa nung nakaraan, I don't think na kailangan pang ulitin ngayon. At sinasabi ko ha, mas mahirap talaga ngayon dahil mas marami ang mga estudyante ngayon at mas nakaka-stress. O basta tayo mga comments. Ulitin ang papel ng 1/4. Biglang ganun na. May mga teachers din kasi ganito. Experience ko, nagagalit na galit sila tapos biglang mag-joke na. No? Kasi hindi lang nila kinaya talaga yung stress. Mostly dito nagagalit talaga because of what she said. Pero eto, last na, bago natin hinto yung video natin na sinend sa akin ng aking editor. POV ng isa pang teacher. While I don't agree with her choice of words, gusto ko lang sabihin na reality ito para sa mga teachers. Iba talaga ang kalibre ng mga kabataan ngayon, promise. Ang hirap isa praktika ng teorya, dapat nasa grounds ka na kahit na bilang teacher, alam mo, hindi dapat. So, para sa ating question of the day, ano sa tingin nyo ang mali dito sa ginawa ng viral teacher na ito? I-comment nyo sa ilalim para sa 1,000 Gcash giveaway. Ito si Clara the Third, nagpapaalam. Love you guys!